ating consciousness para malaman natin yung kanyang visual and kung ano yung tawag sa kanya. So that is our 3 stages of what do you call this, for our processing ng ating stimuli. And yun yung focus with regards dito kay multimode theory. So ito naman ay mga different theories under lamang ng ating selective attention. Okay? Then the last one naman is yung Maynard's synthesis. 2 processes governing attention. First is the pre-attentive process, which is first is the rapid, automatic, and parallel. Kanina na-discuss naman natin yung meron tayong control, meron tayong automatic, meron tayong parallel, and yung isa pa which is yung call this, kalimutan ko, serial. Yan. So kay pre-attentive, applicable yung ating tinatawag nga na automatic and parallel. Then kay attentive naman, applicable yung ating controlled, operator, and serial processing. Attentional resource theories of selective attention. We have attentional resource specific to a given modality wherein we explain why we can study and listen to a music but not listen to a news. Kasi kumbaga attentional resource theories of selective attention is kumbaga mas madali tayo makapag-focus o yung attention natin into different modalities. Like for example ngayon sa music, mas focus tayo, mas nakakapagbigay tayo ng attention sa kanya kasi yun yung may mga factors din na nag-affect doon like yung ating mga motivation and etc. Yung mga nabanggit natin previously doon sa mga previous slides natin. Yung mga different factors natin kung bakit pwede tayong mag-seek din ng attention sa isang bagay. So, yun yung mga different theories natin under kay selective attention. And it differs from one another. Nandiyan naman yung ating mga definition din nila sa isa't isa. Okay? And then, proceed lang tayo with the last or the fourth main function of our attention is the divided attention. So, kung kanina meron tayong selective attention, so meron din tayong divided attention wherein the attentional system must perform 2 or more discrete tasks at the same time. So, kung yung ating selective attention is nagpo-focus tayo sa kumbaga isang task and then dinidisregard or nilalas natin ang ating attention doon sa iba. So dito kay divided attention, nakakapagbigay tayo ng at least sa dalawa. Or yun nga, perform 2 or more discrete tasks at the same time yan. Okay? So, I think yun lang naman kay divided attention kasi if I'm not mistaken yan, last na yan. So ano yung mga pwede nating example kay divided attention? Sige nga, try nang magbigay ng example. Anyone? Any idea? Sino ba yung kaya mga mag-multitask na tinatawag natin dyan? Ano yung mga pwede nating i-multitask, for example? Anyone? Yes? Yes, Miss De Los Reyes? Pag nag-aaral po, tas may kasabay pong panonood po ng movies or series po. Okay. Or minsan po, music po. Okay, so kapag nag-aaral and then namikinig daw ng music, pero yan nga ay sometimes applicable or kumbaga effective sa iba. Hindi ako sure dun sa nanonood, pero dun sa nakikinig ng music, I think yan ay effective sa iba kasi even sa akin, personally yan ay I think kumbaga effective kasi kapag nag-aaral ako, ayoko nang sobrang tahimik din. Nagbabasa ako but also gusto ko may music. Pero hindi ko na sure kung siya ay talagang papasok dito sa ating divided attention kasi yes, nagpe-perform tayo ng 2 discrete tasks pero yung sa akin yung sa personal ko lang yung sinasabi ko. Although nakikinig ako sa music, hindi ko siya sinasabayan itself. Hindi ko siya totally kumbaga kinakanta at the same time while inaaral ko siya. If you get my point.
Okay? So, parang gusto ko lang siya na naririnig, pero not totally sasabayan ko siya buo. Kasi, baka naman hindi ko magawa din yung sa other side. Ano pa bang pwede? Divided attention. Siguro maganda example dito na pwede tayo makarelate kapag nanonood tayo ng mga foreign series, like mga K-drama. Di ba kapag nanonood tayo ng mga K-drama, commonly ang language niyan is yung kanilang language or yung native tongue nila. And then, syempre, as tayo, as Filipino, iba yung native language natin or iba yung mapera na lang marunong tayo mag-Korean. Pero most commonly, ang alam natin na language is English or Filipino. So, ano yung ginagawa natin? We use, in idea, Subtitles. okay, we use subtitle. So, kung papansin nyo doon, pinapanood na natin yung kanyang mismong visual, but also hinahabol natin or binabasa din natin yung subtitle niya. And also, pinapakinggan pa natin yung kanyang sounds. Kasi, kung wala din naman siyang sound or yung kanyang audio mismo, although hindi natin siya totally naiintindihan, pero parang wala siyang dating or parang hindi natin siya naiintindihan totally, unlike kung meron pa rin siyang sounds. So, that can be an example of our divided attention. We can perform yung ating multi or yung two or more discrete tasks at the same time. Any other ideas? Yes? Kabiskelas? Nagdadrive po habang sa cellphone. Okay. Pwede rin siya kapag nag-drive habang nasa cellphone. Pinapagana natin yung different senses din natin doon, but hindi siya advisable ha. Huwag gagawin yun, especially kung may mga nagda-drive nga sa inyo class, especially kung yan man ay motorcycle or car, wag itatry or wag gagawin, mapera na lang talaga emergency. Although yes, pwede nating i-perform yung divided attention, pero wag. Iiwasan na yun at tayo malalapit sa disgrasya. Alam niya na may mga lisensya. Yes, panganiban. Kasame lang po nung kay Emmanuel, mas better po na yung talking yung habang nagde-drive po is may kinakausap kaysa magpo-phone. Okay. So yung sa'yo naman ay siguro ay instead of using phone but tawag to verbally or yung talagang may kausap. Tama ba? Po, like kausap po na kasama sa car. Okay. So yun. Different naman siya. Although yes, possible naman siya para maiwasan din yung kumbaga pagkaantok. Commonly ginagawa din siya or lalo na kung kung may kasama, possible siya. Pero sometimes ang ginagawa ay halimbawa ay nakikinig ng music, so pwede rin siya. Ano pa? Meron pang mga idea? Yes, Marcelo? Okay, good idea. Possible din. Kasi, kumbaga, hindi siya divided into hindi siya, kumbaga, purposely doing one task only. Pwede natin siyang masabi na naggagawa siya ng dalawang task kasi although para siya nagluluto pero magkaiba yung dish na ginagawa niya. So, yung process of doing both of the dish ay magkaiba from the first step to the last step. So, possible, yes. Divided attention. Okay? Meron pa, class? Wala na. Wala na, class. Okay, so yun ang pwede natin siyang ma-recognize or pwede natin siyang ma-classify pa din nga as divided attention as long as yun nga, we will be able to perform two or more discrete tasks at the same time while using yung ating mga senses, sending different stimuli or signals to our brain para ma-process natin siya at saka makapagbigay tayo ng necessary action for that stimuli being sent to our brain. Okay? So, I think yan na kasi yung last slide nga po ng ating presentation. So, we discuss yung ating SDT. Ano nga ulit si SDT? Ano nga ulit meaning ng SDT? Yes?
Tandaan pala. Panganiban, Self-determination theory po. SDT, Ano po, sir? SDT. Yung una natin discuss. Yung ating tinatawag na recall lang tayo. Sorry. Yan. Hanap tayo bago. Marcelo. Okay. Yung ating signal detection theory wherein kay signal detection theory, ano yung ginagawa natin? Just a short recap lang. Okay. Yung para sa ating on how we understand kung paano tayo magawa ng decision with two possible choices, either yes or no. Yung pinaka main term natin sa kanya, yes or no, but it depends naman sa situation under uncertain conditions. Okay? And doon sa mga, yun nga, based on the stimuli or the response na ating ginagawa, nakakameron tayo ng 4 possible outcomes. Okay? Which is, ano yung 4 possible outcomes natin under SDT? Yes. Yes, Kabiskelas. Yung hit, miss, false alarm, tsaka po correct. Correct. Naputol. Correct rejection. Okay? Sige, thank you, Kabiskela. So, very good. Tanda pa yung ating 4 possible outcomes under SDT. So, we have hit, we have miss kapag meron tayong this presence of our stimuli, and then kapag may absence naman tayo ng stimuli, we have the correct rejection or the false alarm. Okay, so wag kakalimutan class yun ha, yung sa ating 4 possible outcomes under the SDT or signal detection theory. Then we also discussed naman kanina yung under ng ating sensation at perception, wherein nga kay sensation more on yung ating process of how we use yung ating senses and paano tayo makapag-gather ng different signals or yung from our stimulus that being sent to the brain. And then yung for our perception on how we interpret or recognize yung ating mga na-sensing or yung from our sensation. Okay? Ano pa bang mga nabanggit kanina? Ano pa ba? Yun lang. Mostly yun naman yung ating naging discussion yan. Yung ating 4 we call this 4 main functions of selection. Yun ang nagkakamali. Selection of attention. So we have 4 main functions of attention. We have vigilance and signal detection. Then we have selective attention. We have search, and also we have the divided attention. So yung mga theories naman kanina na nabanggit, sub na siya or naka-under siya dun sa ating 4 main functions of the attention. So maaari siyang masama sa exam, hindi ko pa lang sure kasi depende sa magiging flow ng aming examination. Tayo na may nasa 4th week pa lamang. Okay? So yan, huwag kakalimutan yung mga na-discuss natin for today. I will be sending na lang din again the copy of the presentation later sa ating Google Classroom. Yung last time naman ay na-send ko na class. Yes po, sir. Yes po, sir. Ang na-send ko sa inyo ay naka-PDF na. Ano? Tama ba? Yes po, sir. Naka-PDF na. Okay. So, yung later, itong copy ng presentation, isasend na lang uli sa ating Google Classroom. I-PDF ko na lang uli siya para mas madali siyang ma-download and pwedeng ma-open sa mga phone kung sakali. Kasi alam ko yun yung pamuli ginagawa din. And then, try ko lang makakuha nung copy ng approved syllabus. Kasi I think hindi ko pa siya na-upload sa ating Google Classroom.
isesend ko na lang din siya doon sa ating Google Classroom if ever. And then, ano pa ba? For next week, siguro naman wala tayong holiday or wala naman tayong hindi naman siguro tayo mawawala ng pasok. So, if that is the case, magkakaroon tayo ng face-to-face class by next week. That will be our 5th week. So, babalitaan ko kayo kung ano yung activity to perform if ever. Kung ano man yung magiging setup natin for our face-to-face class. Kung ano man yung activity natin for that day. So, i-announce ko na lang siya this week, this coming week, para tayo ay maging prepared din if ever. Kung anong kailangan dalhin or kung ano yung kailangan i-prepare if ever. Is that clear? Yes po, sir. Yes po, sir. Any Yes, other sir. question, clarification? Yes. May question, Mr. Peradilla? Napindot lang. Okay. Any other clarification or questions pa before I dismiss you? Wala naman na po, sir. Sure. Ako lang ay mag-i-screenshot ng wait lang class ha. Kahit hindi na kayo mag-open ng inyong dito, camera. Akin lang i-screenshot nyo na. Wait lang class ha, wait lang. Yan. Sino nga? Yan, para may nakikita ako with regards sa attendance. Wait lang nga, before ko kayo i-end. Check ko lang. So, nakahabol si Miss Aguilar. Si Miss De Los Reyes, okay din. Si Magboo. How about Gilo? Christine. Okay, present din. Tapos si Medina. Okay, present din. So, lahat ay present. Meron ba akong hindi natawag? Meron pa bang napadagdag sa inyo kung sakali? Bukod kay Miss De Feliz. Okay, so parang wala na naman. So, dapat tayo ay 41. Yan. Last call, any other clarification, question? Wala naman na po, sir. Okay. So, kung wala ng question, I will be giving the permission na to leave yung ating meeting for today. Thank you for attending class. Lalo, kompleto kayo. So, sorry lang at talagang inuubo. Yun, so see you next week for our face-to-face. And, yun, have your early lunch kung kayo ay may mga klase pa or need na attend for later. Thank you, class.